Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Laging bago tuwing umaga ang kanyang katapatan. Amen? Kaya kailangan makita mo ang katapatan ng Diyos. At kailangan ikay laging nagpapasalamat sa Diyos. At kailangan ikay laging nananalangin. Pray in the morning and pray throughout your day. And pray before retiring at night. Kayo po ba'y nananalangin sa maghapon? Habang ikaw ay may ginagawa sa bahay, manalangin ka. At ipagpasalamat mo na ikay malusog. At pag may naramdaman kang kirot sa anumang bahagi ng iyong katawan, laging tandaan mo na marami ang nakakaramdam nung kirot na iyong nararamdaman para ipaalaala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Amen? Kaya kung titingnan mo ang milyon-milyong selyo ng iyong katawan, iilan ang nakikita. Pero ako'y naniniwala, malusog lahat yung selyong yan. Amen? Kaya nga, unawain mong mabuti, malusog ang iyong katawan. Sabihin mo sa iyong katabi, malusog ang iyong katawan. Tapos sabihin mo sa kanila, ang aking katawan, napakalusog. Because what you decree will happen to you. Kung ano ang iyong ipinapahayag, siyang mangyayari sa iyo. Amen? Sabihin mo, ako ay malusog, ako ay matatag, ako ay matibay, salamat sa Diyos, at mahaba ang aking buhay. Salamat sa Diyos, at napagtagumpayan ko ang takot sa kamatayan. Kaya ako ay laging magtatagumpay. Kaya ipinapahayag ko ngayon at sinasabi na narito na ang nakatakdang kayamanan para sa akin, sa espiritu, sa kaluluwa, sa katawan at maging sa pananalapi. At sa kayamanang natanggap ko na at marami pang matatanggap, ito ay gagamitin ko sa pagluwalhati sa Diyos, sapagkat habang ginagamit, ito ay pinararami at dinadagdagan ng Diyos. Kaya tinatalaga ko ang aking buhay, nagagamitin ko ang lahat ng biyaya at pagpapalang daraan sa aking buhay, mahahawakan ng aking kamay para hindi mapigilan ang mas maraming padadaluyin ng Diyos sa aking buhay sa araw-araw, sa pangalan ni Jesus. Ang aking bahay ay mapupuno ng kapayapaan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang aking pamilya ay magiging pinagpala. At ang aking mga mahal sa buhay ay pinagpala at magiging maunlad. Kaya ngayong gabing ito, aking pinaniniwalaan na sobra ang pag-ibig ng Diyos sa akin, na napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa akin, at ako'y naniniwala na kahit matanda na ako ay kaniyang sasamahan at ako ay kaniyang pananatiling malakas. Salamat Ama sa sobrang pag-ibig mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, at ang may hining ay sumigaw ng Amen. Yan ang energy. Amen? So you are now energetic. Bakit? Dahil pinahayag mo yung lahat ng katotohanan at naniwala ang lahat ng selyo ng iyong katawan. Ipalakpak ang mga kamay at magpuri sa Diyos. Hallelujah! So what you decree and declare, you shall achieve. Job 22:28 sa 28. Ayan. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee.
and the light shall shine upon thy ways. Kaya pag sinabi mo ang mga anak mo ay magiging matatalino at mauunlad, you are decreeing a truth. Amen? Kaya pag sinabi mong ikaw ay aabot ng 120 years old, you are decreeing a truth. Hello? Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga laging ang ipapahayag mo ay ang salita ng Diyos. Amen. Pag nararamdaman mo nanghihina ka, ipahayag mo ang lakas ng Panginoong Hesukristo. Huwag yung iyong nararamdaman. Amen. O purihin ng Panginoon. When you decree and you declare, you will achieve what you have decreed and declared. Sige nga, sabihin mo, sige, tumingala ka. At i-decree mo, iyong ipahayag. Because you have the power. The promises of God are all yes and amen in Jesus Christ. So, ipahayag mo. Ang lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng doble. Sige po, I decree tonight. Sige po, and declare tonight. The thing that was stolen from me will be returned to me double. In the mighty name of Jesus. At meron pa ring bahagi ang Biblia na ang magnanakaw kapag nahuli, sevenfold ang ibabalik niya doon sa kanyang pinagnakawan. Kaya let us decree, Satan! All that you have stolen from me, I now decree and declare and command you, restore it back to me sevenfold. In Jesus Christ's name. Amen. 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 Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Tingnan mo li ang iyong katabi at sabihin mo, sevenfold ang babalik sa iyo dahil iyong ipinahayag. Amen. Hallelujah. Sa Amerika, kumakalat ang katatakutan dahil bago na-detect yung Ebola virus victim, marami na siyang napuntahan. Kaya sila ay nasa paranoia dahil baka sila ay nahawa. Kaya kung siya ay nakisalamuha, yung latest na namatay sa Ebola virus na Amerikanong negro, kung napapunta siya sa 10 kaibigan, yung 10 kaibigan, may tig sa 10 kaibigan. Pero laging tandaan po natin, sa sa Psalms 91, kumalat man ang mga salot, hindi ako maaano. Amen? Amen. Kaya kailangan wala kang takot. Amen? Dahil pag ang salot ay kumalat, lalampasan ka. Dahil maalab ka sa Diyos. Amen? So, atin pong unawain na ang tao meron silang psychological term. Pero laging tandaan mo, ang term ng Biblia ay sin. Ang term na yung medical term ay uri ng sakit, pero ang sa Biblia ay sin, ang pinagbubuhatan ng sakit. So deal with sin and sickness will go away. At kung natalikdan na natin ang lahat at nagpe-persist pa yung kirot, sabihin mo, Panginoon, ano po ang nais mong ipagawa sa akin? Jesus learned obedience through what He suffered. At natutunan ni Hesukristo ang pagkamasunurin batay sa kaniyang tiisin. May tiisin ka? Magi kang masunurin sa Diyos. Because if you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. Kaya marami pong Kristiyano ang hindi partaker ng the best of the land, ang kanilang hinihintay the best of the land without being obedient. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system
na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Magalak, magpuri at luwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na po ang ating 2016 Faith Poster Declaration at maaari po kayong magkaroon ng kopya kung kayo po'y magkakaloob ng 1,000 piso o higit pa o po 1,000 pesos or more. Ang inyong partnership ay esensyal at mahalaga sa pagpapalaganap at pagpapatuloy na maihatid ang mabuting balita. Kayo po'y aming padadalhan ng kopya na ito at merong kasamang kalendaryo na kung saan markado ang bawat Biyernes na kung saan tayo po'y nagtitipon-tipon upang makaranas ng himala at biyaya ng ating Panginoon. Halika na't magmadali, tara na at ipadala ang kaloob na espesyal para sa taong 2016. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po'y aming inaanyayahan sa araw ng Biyernes para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na September 2, September 9, September 16, September 23, at September 30. Maranasan po natin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapagaling po siya at nagpapala hanggang sa ating panahon. Tayo na sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Magsama-sama po tayo at patuloy nating maranasan ang biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at hangad niya at nais niya na makita ka sa katagumpayan, kalakasan, kagalingan at magandang kalusugan. At kung sumunod man, napipilitan lang, walang willingness. Kailangan po you are willing and obedient, then you shall partake the best of the land. Makakarinig ka po ng mga magagandang balita. Laging tandaan mo po, be a generous giving person. Amen? Kailangan maghanap ka lagi nung merong proyekto. Bibili tayo ng ganito. Taas ka agad ng kamay. Parang nung tayo elementary, pag nagtanong ang teacher, nakataas agad ang ating kamay. Durante, what is your answer? Hindi po, napataas lang ang kamay ko. Kaya nais ko pong ipaunawa. Be generous. Amen. Kailangan ikay makatawa ng gustuhan para malaman mong nasa lupa pa rin tayo. Salamat aming Ama dahil hindi mo inaalis sa aming buhay ang kasabikan sa pagdalo, sa pagtitipon. Salamat at ibinibigay mo sa amin ang sigla na halos ang buong gabi ay ibig na naming gawing umaga. Sa sobrang kasabikan namin sa iyo, kami ay naghahangad lagi na magkasama-sama sa pagkakataong kami iyong pinagtitipon-tipon. Kaya maparangalan at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan.
sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. At ang titulo po ng mensahe, ito po ang titulo, In the world but not of the world. So we are in the world. So tayo po ay nasa daigdig pero hindi po tayo taga-daigdig. At ano po ang ibig sabihin nito? Nais ko rin pong maunawaan mo na ikay mahal na mahal ng Diyos. Kung hindi mo pa alam, nais kong maunawaan mo ngayong gabi, sobra ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya't, ano ang katibayan natin na tayo'y iniibig ng Diyos? Sa John 17 verse 16, nais kong inyong maunawaan that God has prepared for each one of us the best. Inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin ang pinaka-mainam, pinaka-mahusay. They are not of the world, even as I am not of the world. At kung atin pong unawain, at dapat nating maunawaan, ang Diyos po ay hindi nakikita, pero ang Diyos po ay buhay, at ang Diyos po ay makapangyarihan na kasama natin. Siya po'y nasa lahat ng dako at alam niya ang nilalaman ng puso natin isipan. Kaya't wag mo nang pagurin ang iyong sarili. Ang sabi ng Diyos kay Isaiah, ang aking bayan, pinapagod nila ang kanilang sarili at pinapagod din nila ako sa kanilang kasalanan. So pansinin po natin, ipinadala ng Diyos ang kaniyang salita sa kaniyang bayan sa pamamagitan ng propeta. Pinapagod ninyo ang inyong sarili at ako ay pinapagod din ninyo. At ano po ang isang kasalanan na lagi nating paulit-ulit na ginagawa? Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, ikaw ba ay may kasalanan? Ang sino mang nagsasabing hindi siya nagkasala ay ginagawan sinungaling ang Diyos. Hello? So, nais kong iyong maunawaan kung ano ang kasalanan. Hindi po ito mortal sin, kaya huwag kang matatakot. Yun pong nakakapagod sa tao ay kapag hindi siya humihingi sa Diyos. Hello? At yun ang kasalanan, yun pong prayerlessness is a sin. Though not mortal, yet it will affect our day-to-day living. Pinapagod ninyo ang inyong sarili sapagkat hindi kayo humihingi sa akin. You receive not because you ask not. Hindi ka tumatanggap sapagkat hindi ka humihingi. So, simple po. Napakasimple po ng salita ng Diyos na hindi na kailangan ng diksyonaryo. Ano po ba ang ibig sabihin ng you ask not? Palagay ko kahit bata maintindihan yung you ask not. Hindi kayo humihingi. Kaya, iyong unawaing mabuti na basta kailangan hingin mo sa Diyos. At kailangan magsanay ka, kailangan magkaroon ka ng karanasan na ang Diyos ay tumutugon sa iyong kahilingan. First, have an experience that our God is an answering God. Kaya ang Diyos ay hindi na papagod sapagkat nagagawa niya yung pagtugon sa ating mga kahilingan. Simple lang naman Hindi ko po kaya ito. At kung kaya naman ay ganito, kayang-kaya ko po ito, Panginoon, pero ayoko pong pangunahan ka. Dahil gusto ng Diyos lagi siyang kasali. Hello? God desires to be always in partnership with us. Kaya huwag kang mag-iisa. Sapagkat pag nag-isa ka, pababayaan ka ng Diyos. At ayokong ako ay pabayaan ng Diyos.
Kaya nga kung ating unawain, ilang ulit na sinabi at natala sa Biblia, harden not your heart. As in the day of provocation in the wilderness. Huwag na kayong magpakatigas pa ng puso. Lahat ng iyong pangangailangan, lahat ng aking pangangailangan, ay hihingin mo lang sa Diyos. And our God shall supply all our need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ngayon, hindi po natin pwedeng hindi tukuyin ang lumang tipan upang maintindihan po natin ang bagong tipan. At habang ako ay nag-aaral, nagsisiyasa at nagbabasa, doon pa lamang sa ilang talata ng aklat ng Hebreo o sulat sa mga Hebreo, doon ay tinukoy ang kapahingahan ng Diyos. Marami po ang masasakiting Kristiyano dahil hindi po sila marunong mamahinga. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kapag kulang ang tulog mo, ang ibig sabihin, hindi ka maalab sa pakikipag-usap sa Diyos. Huwag mong pagurin ang iyong katawan. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, mukhang kulang ka sa tulog. So, atin pong unawain dahil napakahalaga po na tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Enter into God's rest. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating ideklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Purihin ang Diyos
Nakagagalak po at nakatutuwa na maglingkod sa Panginoon dahil sa paglilingkod, nandun po ang kaligayahan. Sa paglilingkod ay ang pagsama ng Diyos ay duroon. At wala po akong hinangad sa aking puso kundi ang inilagay ng Diyos at ito ay ang ating bansa, ang Pilipinas. Naalaala ko sa 3 lugar ng South Korea doon sa panahon ng Breakthrough Prayer Tour at Church Growth Conference, 2 magkasunod na taon ng 1995 at 1996. Ako po'y lumuluha ng matinding pag-iyak na gawin ng Diyos ang Pilipinas na maunlad at pangunahin na bansa sa buong daigdig. At yun pong pag-iyak kong yun ay inalagaan ko at nalalaman ko na ito po ay buhat sa Diyos. Kaya't ngayon pong sandaling ito, yung kaganapan po noong 1995-1996. So, kung atin pong unawain more than 10 years ago, at ito po ay nag-umpisang maganap at mangyari noong 1999 na makapasok po tayo sa telebisyon. At ito po ay napakahalaking halaga ng salapi. At kailangan po na merong mahipo ang kapangyarihan ng Diyos upang tangkilikin ang bahagi ng pagbibigay ng kaloob. At kapansin-pansin po, dahil nais kong inyong maintindihan mabuti ang halagang kailangan ng ministeryong ito na nagdadala ng kadakilaan ng Diyos, ng katanyagan ng Diyos at ng pagiging sikat ng Panginoong Hesukristo. Kaya't kayo ay aking hinahamon na maging financial partner ng gawain ito at titiyakin ko sa inyo na mararanasan ninyo ang kasaganaan. Kaya kailangan bawat isa sa atin ay magkaroon ng abundant mentality or mentality of abundance. At para ito ay mapa sa isang tao, kailangan siya ay magpakawili sa Panginoong Hesukristo. Kaya sa inyong kapasyahan na maging financial partner, katuwang ng ministeryong ito, laging atin pong aalalahanin na ang iyong pag-aani ay 100 ibayo sapagkat ikaw ay willing-willing na magbigay ng bahagi sa pananalaping kailangan ng gawain ito. At ako'y dadalangin. At iyong pagpasyahan ito at huwag mong ipagpapaliban, kundi pagpasyahan mo dahil pag hindi mo pinagpasyahan, makakalimutan mo ito at ito ay isa sa pintuan ng Diyos para sa iyong higit na mas masaganang buhay. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, ang pagtawag ay buhat sa iyo at gumagamit ka ng labi. Gamitin mo ang labing ito para ang iyong pananalita ay tumimo at matanim sa kanilang puso at maglikha ng larawan sa kanilang isipan ng kaginhawahan ng pagkamasunurin. Kaya't bigyan mo sila ng bukod tanging pagpapasya na sila ay makakaisa ko at sila ay magkakaloob dahil sa kahalagahan ng iyong salita. Pagpalain mo sila at hayaan mong masaganang makapaglakbay sila sa agos ng iyong masaganang pinansyal na pagpapala sa kanilang buhay. Maganap ito sa sandali ng kanilang pagpapasya at pagkakaloob at magpatuloy sila sa pagiging financial partner ng palatuntunan ito. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama,
sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kung titingnan po natin, ikaw po talaga ay espesyal sa Diyos. You are one of a kind and the best is stored for you. Isa ka lang at wala kang katulad. Sa napakaraming tao, walang fingerprints na magkakatulad. That shows na napakahusay ng Diyos. So wala kang imitasyon. Ikaw ay ikaw at walang makakagaya sa iyo. Kaya wag ka nang hahanga sa tao, humanga kay Jesucristo sapagkat siya lamang ang dapat nating tularan. Nakukuha niyo po dahil pag humanga kay sa tao, maiinggit ka doon sa tao. Habang nagkukwento ang aking anak, ang sabi niya, Daddy, talagang ang kayamanan pala hindi nakakapagpaligaya. May isang negosyante na ang worth niya ay nasa 8 billion. Personal niyang yaman yun. At siya ay mahusay na executive ng isang malaking korporasyon na ang business ay umabot sa trillion. So sa husay niya, tumanggap siya ng sulat sa 10-year-old daughter niya na merong 22 complaint against his father. Hello? At alam mo, nag-resign siya. Nag-resign siya doon sa kaniyang hanap buhay na kumita siya ng 8 billion net worth dollars. Pero sabi niya, baliwala itong hanap buhay ko kung ang akin namang anak na babae ay hindi ko maiihatid sa kanyang school dahil yun yung kanyang one request. Daddy, kailan may hindi mo ako inihatid sa school? Daddy, hindi ka ma-attend ng meeting ng parents? Daddy, ang dami niyang 22 na request sa kanyang ama at nakita niya na mas mahusay na tugunin niya ang kahilingan ng kanyang anak. Mga kapatid, may anak ka na may request. Yung prodigal father, isa pong awiting sumikat sa buong Amerika. At ganito ang nilalaman ng awitin, naalaala ko lang. Dahil connecta po ito dito sa mensahe ng Panginoon. Laging tandaan mo po, ang iyong paa ay nasa lupa pa. Hello? So wag mong kalilimutan na ang mahalaga lagi ay kasalukuyan, hindi ang nakaraan. Marami pong mahilig ay sa nakaraan. Kaya nga, ang paborito ko nung araw, yesterday, all my troubles seems. Tapos yung mga tungkol sa buwan, fly me to the moon. So yun yung mga awitin nung araw dahil ang mga awit noon ay talagang yung kanilang ideal desire. Pero laging tandaan mo po, ang mahalaga po ay yung real. Dahil yung ideal po ay iyo pang aabutin, pero ang realidad po, katabi mo ang iyong anak, kasama mo ang iyong asawa, bigyan mo siya ng kahalagahan. If you desire to be respected, then be the first one to respect. Hello, kung gusto mong igalang ka, ikaw ang gumalang. At kung gusto mong maging kagalang-galang, bayaan mong sila na lang ang magsalita ng magsalita. At sa gayon, magkakaroon ka ng maraming kaibigan. At ito yung awitin. Sabi nung awitin, Daddy, graduation ko ngayong grade 6 na ako. Ang sabi ng daddy, I love you, son. But you know, I have so many things to do. Dahil businessman yung kanyang ama. Hindi bale, in my absence, bibigyan kita nung kung ano yung iyong gusto. Name it. Whatever the price, I can afford it. Lahat ng ginagawa ko'y para sa iyo.
Wow, heavy. Graduate ng high school, absent uli yung tatay. At ang sabi niya, anak, gustong-gusto kong dumalo ng graduation mo, pero hindi ko magagawa dahil meron akong business appointment sa ibang bansa. Pero huwag kang mag-alala, yung pinakamagandang coaching narinig kong paborito mo, binili ko na para sa iyo. Gusto ko, pero ito ay alang-alang sa iyo. At nakatapos ng kolehiyo yung anak, hindi rin naka-attend ng graduation at ganun uli ang pangangatwiran ng tatay. At dahil nga para sa kaniyang anak, yung kaniyang paghahanap buhay, yung anak niya nagiring mahusay na negosyante. At dahil siya ay retirado na, gusto niyang makasama ang anak at ang sabi niya, pwede bang tayo naman ay mag-dine out? Ang sabi niya, Daddy, gustong-gusto ko. So alam niyo na ang sagot. Daddy, gustong-gusto ko. Amen. So, kaya kung ang galing ninyo, alam niyo na agad ang nilalaman ng awitin, palakpakan natin ng Diyos. Alam mo, yung inyong husay sa pag-alam doon sa mensahe ng aking kinukwento, inuunahan niyo pa ako. Ang ibig sabihin, the wisdom of God is working through you. Amen? Kaya nga po ating naaabot na yung isa, the same mind, wow. The same thoughts and the same work. It will create unity. Dalawang bagay po, genuine unity. Ang ikalawang bagay ay genuine love for community or for each other. Bakit po tayo ay nagkikita-kita tuwing Biyernes? Because we have the same mind. We have the same love. At laging tandaan mo po na hindi po paramihan ang pagtitipon. Sapagkat marami ang tinawag, iilan ang hinirang. Kaya kung titingnan mo ang isang korporasyon na 3,000 employees, maniniwala ka bang isa lang ang CEO? Payag ka po ba na sa isang malaking korporasyon, isa lamang ang CEO o Chief Executive Officer? Hindi pwedeng dalawa. May mga Vice President pero iisa siya. At ang kaniyang desisyon ay masusunod sa buong korporasyon. At ang isang napakahalaga, sa dami nating ito, tayong lahat ay CEO. Alam mo kung bakit? Dahil ikaw at ako ay bahagi ng isang katawan at ang ulo ng isang katawan ay si At dahil si Jesucristo ang ulo at tayo ang bahagi ng isang katawan, yung karunungan ni Jesucristo ang nagpapakilo sa atin. Yung kausayan ni Jesucristo ang gumagawa sa atin. Kaya huwag kang hihiwalay sa ulo. Hello? Amen. Hallelujah. Kaya nga ating unawaing mabuti, desire to enter into God's rest. Hangarin mo na ikaw ay makapasok doon sa kapahingahan ng Diyos. Kaya't kung atin pong unawain, ikaw ay special sa Diyos, kaya ka naririto. Ipinag-aanyaya ko ang Revival Friday sa buong September at ang buwan ng Setyembre ay buwan ng karunungan. Wisdom will abound in September. Kaya ipinag-aanyaya ko po ito, 6:30 ng gabi dito po sa second floor ng Medicor Building sa Ortigas Avenue, dito po sa Green Hills, San Juan City. At ako po ay nagtitiwala na ang kabutihan ng Diyos ay di nagbabago at ito ay umuunlad. Kaya nais ko po na kayo makasama, maidalangin kayo at maibigay sa inyo ang personal na kapahayagan na nagbubuhat sa puso ng Diyos. Every Friday po yun, 6:30 ng gabi, dito sa ating lugar ng gawain sa Medicor Building, dito po sa San Juan City, sa Green Hills. Mapagpala po kayo ng Diyos and see you
Every Friday this September, I'll see you in September. Right now, in Jesus Christ's name. See you. God bless. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Sa Isaiah 40 verse 10, Behold, the Lord God will come with a strong hand, and his arms shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. Nais kong inyong maranasan na ang Diyos ay tapat na Diyos. At sa tuwing siya darating sa iyong bahay, at kailan darating sa iyo ang Panginoon? Sa tuwing ikaw ay hihingi sa Kanya. So when you pray, you are attracting the very presence of God. Amen. Hallelujah. At kapag ang Diyos ay lumapit sa iyo dahil ikaw ay may hinihingi, nakikinig ang Diyos at dala niya yung gantimpala mo sa iyong paghingi. At kasama niya ang kanyang paggawa sapagkat siya ang gagawa sa katuparan ng ating hiningi. Ganun pong kasimple ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay tapat at gusto ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng karanasan sa kanyang pag-ibig. God desire that you will have an experience of how He loves you. Sabi nung awitin, umiiyak ako pag inaawit yun doon sa dating dinadaluhan namin. Oh, how we love you and me. Oh, how we love you and me. So, tuwing aawitin yun, lumuluha ako. Dahil naalala ko kung gaano kadakila yung pag-ibig sa akin ng Diyos. At kapag ikaw ay nagsanay na pinaniniwalaan mong iniibig ka ng Diyos, mawawala ang iyong mga stressor. Kaya naman yung iba ay nagkakasakit dahil kung ano-ano ang mga wild imagination na pumapasok sa kanyang isipan. At yung wild imagination ay ang dala nun ay katatakutan. Laging tandaan mo, isa lang ang dapat na takot na mabuo sa atin at ito ay ang pagkatakot sa Diyos sapagkat ang takot sa Panginoon ay espiritu yan. The spirit of the fear of the Lord is clean. So lagi kang lilinisin ng takot sa Panginoon. Huwag kang matakot sa kamatayan dahil ang kamatayan ay sinira na ng Panginoon nung siya'y mamatay doon sa krus sa Kalbaryo. The death of Jesus Christ destroyed the power of death in your life. Hello? Kaya wala ka nang dapat katakutan, kundi ang Diyos. Isipin mo, sa isang linggo, ilang ulit kang matakot. By way of experiment, itong next 6 days, isulat mo kung ilang ulit kang natakot.
At sa bawat sandali na ikay natakot, ideklara mo, I am more than conqueror through Him who loves me. Ideklara mo yon pag ikay natatakot. So, ang sasabihin, ang medical term sa takot ay, yun, sabi kanina, goiter. At totoo naman dahil yung chemical imbalance sa katawan ay nakapagdudulot ng takot. Yung takot kasi ay nasa brain ng tao. Pero laging tandaan natin na merry heart doeth good like a medicine. Hope deferred dryeth the bones. So anong ibig sabihin? Lagi kang maging maligaya kahit marami kang bayaran. Pwede ba yun? Pwede. Gawin mo. At lagi kang umasa sa Diyos. Laging kausapin mo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Si Abraham ay hindi nawala ng pag-asa. At kahit wala na siyang kapag-asa, umasa pa rin sa Diyos. Abraham hoped beyond all hope. He still remained true, believing that God is faithful. Laging tandaan mo po, hindi ka nag-iisa sa iyong crisis. Ano ba ang crisis? Crisis is concentrated information. Yun po yung lahat ng iyong natanggap na mga informasyon. Ngayon, dahil sa dami ng iyong alam, hindi mo alam kung alin doon sa mga kaalaman mo ang iyong gagamitin. And that is a crisis. Kaya nais kong ating maunawaan na si Jesucristo ang kailangan natin sa lahat ng oras at sa bawat araw. At yung kanyang, alam mo, napaka-iksi na ng 90 years old na buhay natin. Malulungkot ka pa ng isang araw. So 90 years minus 1 day. Isip-isipin mo yon, yung iyong pag-aalala sa loob ng maghapon, tatanda ka agad. Tingnan mo uli ang nasa likod mo naman, wag na yung katabi mo. So, purihin ang Panginoon. Alam mo, isulat mo yung lahat ng kailangan mo. Palagay ko naman, marunong kang magsulat. So, isulat mo yung lahat ng pangangailangan mo at ito ang gawin mo. Ito. Kaya sabi ron, make your request. Let your request be made known unto God. Ano ba ang request? Nakasulat po yan. Marami kasi ang matatalino Isip na lang niya. Kaya kinabukasan, hindi niya alam yung hiningi niya sa Diyos. Pero kung nakasulat yan, alam mo, kapag natanggap mo na. Kung may 10 kang kahilingan, isa-isa machi-check mo yan. At sa gayon, uunlad ang iyong pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Magpapasalamat ka sa Diyos sa 10 katugunan. Huwag kang papanig, do not side with the problem. Side with the solution. Huwag mong tingnan ang iyong suliranin, ang tingnan mo yung solusyon doon sa iyong suliranin at yun ang dalhin mo sa panalangin. Dahil alam na ng Diyos yung ating problema. Naniniwala ka bang matalino ang Diyos? Alam na ng Diyos na wala kang pera. Alam na ng Diyos na ikaw ay kailangan ng ganito. Alam na yun noon. Kaya sabihin mo, Panginoon, salamat po. Ayan, ang iyong idadalangin ay yung katugunan doon sa iyong problema. Ang tawag po doon ay affirmative prayer. Affirmative. Yung word na affirm, ang ibig sabihin, pumapanig ka doon sa katugunan. At saka pag marami kang problema, lalo kang magbihis. Huwag kang papayag na kaawaan ka ng mga kamag-anak mo. Yung iba, pag may problema, kain ng kain. At wala na rin lang kwentang mabuhay. Abay, wag. Napakahalaga mo sa Diyos. Amen? Kaya nga, unawain mo mabuti, mapalad. It is only a matter of attitude. Behavior is based on attitude. Kaya kapag ang tao ay, ano ang behavior? Yung kanyang ikinikilos. Kaya kapag ang tao ay mukhang pera, ang gusto laging usap ay pagkakaperahan. No?
At kung ang gusto naman ng isang tao ay malakas ang kanyang pangangatawan, ang laging pinag-uusap ay vitamins at pagkain. Pero laging tandaan mo, ang mahalagang pag-usapan ay ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng ating kailangan, alam ng Diyos ang lahat ng ating kalagayan, alam ng Diyos ang lahat. Amen po ba? We are created for the praise of His glory. Linikha tayo para papuri sa kanyang kaluwalhatian. Aba, isip-isipin mo, yung taong yan, nalugi na ng kung ilang ulit, tingnan mo, hindi nagbabago ang kaligayahan. Bakit hindi nagbabago? Sapagkat tiwala ka na ang Diyos kailanman ay hindi ka pinabayaan at hindi ka pababayaan. Iaangat kang muli. Why? Because He loves you so much and He is concerned of you. Yan po ang paunlarin natin sa ating buhay. Nakukuha niyo po? Hindi ka nag-iisa. Magtagumpay ka na sa pagiging Lone Ranger. Hindi ka nag-iisa. Narito ako, narito kami. Hello? Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Ang dalangin ng Panginoon, I pray for the unity of the body. Meron pong 7 dalangin ng Panginoon. Ito po yung kanyang prayer legacy. At ito pong 7 panalangin ito, hindi ka po maghihirap. Lahat po yun ay nangyayari na sa iyo. Lahat po yun ay nagaganap na sa iyo. Kaya makikooperate ka na lang. Kung ikaw ay naghahanap buhay at ikay na-destino, Huwag kang magmamaktol at sasabihin mo, Diyos ko, ba't naman ako'y pinahintulutan mong ma-destino? Alam mo namang ako ay naglilingkod. Hayaan mo muna ang Diyos. Hindi, mapapayuhan mo ba ang Diyos? Kaya nga sabi ni Isaiah, who can give counsel to God. Hindi po natin mapapayuhan ang Diyos. Ang tanging magagawa lang natin, for all things work together for good to them that love the Lord. So because I love you, this is for good. Nasa crisis ka ngayon, I love you still. And that will be for good. Nakukuha niyo po? Huwag kang matakot. Kapag ikaw po ay nagkaroon ng maliwanag na pangitain, so you can catch the vision if you clear your mind with all the garbage. So isulat mo yung lahat ng iyong problema. At hingin mo ang katugunan doon sa mga problema. Ang kadalasan ng isang problema ng isang negosyante ay tao. Kung si Jesucristo nga, siya ay si Jesucristo na, mayroon pang Judas doon sa 12. Laging tandaan mo, kung magninegosyo ka, siguraduhin mo na hahawak ng kaha ng pera ay mapagkakatiwalaan. So ngayon pong sandaling ito ay isang paanyaya sa ating pangatlong Partners Gathering sa September 24. Ang April 21 sa Crown Plaza ay nagipong matagumpay dahil ito ay utos at ibig ng Diyos. At ang July 23 na Partners Gathering ay nag-iuling matagumpay. Dahil muli ito ay utos at ibig ng Diyos. Basta utos at ibig ng Diyos, laging may kalakip na pagtatagumpay. This time, ang tema ng ating pagtitipon sa September 24, dito po sa Green Hills, sa 2nd floor ng Medicor Building, at ang atin pong ticket, 750, because meron po tayong lunch at meron po tayong snack sa hapon. At ako po'y naniniwala, ang tema po natin ay your inheritance will be forever. Your inheritance shall be forever. At ito po ay nasa Psalms 37 verse 18. The righteous, their inheritance shall be forever. Halina po kayo. At tupdin natin ang ikatlong pagkakataon na magkakatipon-tipon tayo bilang tagapagtaguyod at kasama sa pagtataguyod ng mabuting balita. At ako'y dadalangin na mula ngayon hanggang sa araw ng September 24,
mangyari ang mga hindi inaasahan mong pagpapala na gusto na gawin sa iyo ng Diyos. Father, above what they can ask or think, I pray that you will bless them wonderfully, mightily. Bless them and let them receive all these blessings that I mentioned, that I ask from you. Let them receive it and let the joy of the Holy Ghost be upon each one of them. I give you back the honor and the glory in Jesus Christ's name. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.